350,000 pababa, yung itutuloy yung mga patong-patong na kaso. Yun yung sa akin mga parang importante laban kay 'di ba, former speaker Romualdez at yung syempre yung South China Sea, yung manindigan tayo diyan sa China's aggression. Pero ikaw, what would you say na talagang malaking bagay ito going into the last 2 years ng Pangulo? Well, sa akin, ang tumatak sa akin yung mga gut issues na binanggit niya, halatang talagang ang presidente naapektuhan siya dun sa mababang approval and trust ratings niya. Yes, oo. Of course, kinakailangang magresponde siya dun sa krisis na kinakaharap ng ating mga mamamayan. So, very obvious na yun ang tinutukan niya. Pag tiningnan mo nga, per sector no? Yung mga naapektuhan ng oil crisis, yung mga driver, yung mga taong naapektuhan ng mamahaling bilihin, yung transportation problem. So yun ang mga tinutukan niya. So for now, would you say na at least kahit papano, it was a time for redeeming himself? Kasi ngayon, sabi mo nga, sad-sad pa rin. Although nag-improve lately dun sa trust rating, pero is this somehow a good development yung the way yung pagbibigkas niya ng mga kanyang gagawin for the next 2 years? Well, yes, momentarily, pero syempre titingnan natin kung may kaakibat na aksyon. Kasi kung walang kaakibat na aksyon, mananatiling political speech lang yon, di ba? So yung katulad doon sa flood control, kasi di ba it's been a year, di ba, since yung mahiya naman kayo. So kahapon, doon pa lang bungad binanggit niya na talagang mukhang parang inano niya na, pinapaubaya niya na sa ombudsman yung investigasyon. Although may mga pinangalanan ng ombudsman, di ba? At least mga 2 weeks ago, mga contractor, di ba, Prof? So tingin mo ito dapat tingin mo talaga i-follow up na niya looking forward? Ang tingin ko, alam niya na sisingilin siya ng taong bayan, kaya inuna niya na ito, no? At alam niya na yun ang nasa isip ng mga nakikinig dahil ito yung pinaka-highlight ng speech niya last year. So, inuna niya na, no? I think maganda ito, lalo na yung sinabi niyang masakit man sa kanya. Alam mo, mahalaga rin sa Pilipino na maramdaman mo yung personal na pakiramdam ng presidente. Tingin ko, maraming na dito na kumbaga natuwa, pero syempre titingnan natin yung action, di ba? Ang SONA kasi means yun for the executive para ilatag yung mga plano nila. So mananatiling plano ito kung hindi natin makikita ng karampatang galaw sa mga susunod na linggo. So yung ba yung let's say yung follow-up tungkol sa flood control mesh, yung tungkol dun sa pag-amend, siyempre importante dito maging partner niya talaga yung legislative, lalo na yung pag-amend ng EPIRA law, di ba, para nga dito sa systems laws, at saka yung itungkol dito sa exemption dito sa income tax, lalo na yung mga 350,000 na mga workers na mabababa ang sahod, ma-exempt sila, di ba, at saka wala na raw yung mga taxes sa mga overtime, sa mga hazard pay, di ba, Prof? Yes, halatang gusto niyang pag-aanin, no? At least dun sa kanyang mga sinabi dun sa speech, yung pamumuhay ng mga kababayan natin, no? Pero syempre, kapag taxes, kapag yung sa systems laws, dadaan yun sa Sa Kongreso. Kongres. So, kailangan pa rin ng kaakibat na na advokasya galing sa civil society groups at social movements para maisakatupad ito. Oo. Kasi nakikita ko, Prof, yung narinig ko rin kasi kay SP Gatchalian kahapon, di ba, one of the priorities. Alam mo naman yun, ekonomista rin yun. At earlier, narinig ko rin si Congressman Miro Kimbo, siya naman ang Ways and Means Committee Chairman ng House. Talagang parang na raw nakaporma na raw sa kanila yan itong pagpa-prioritize. Tawag nga ni SP Gatchalian yung ginhawa bill. Ito yung yung pagbibigay ng tax exemption dito sa kanya nga yung baseline niya nga is 400,000 and below yung mga kumikita na yearly, no? At ito kasi yung ang feeling ko dapat kasi maramdaman agad ito
Hindi ko lang alam kung how long will it take, pero at least in this 20th Congress, is this something na pwedeng maipatupad, Prof? I think so, given na malapit na yung eleksyon, no? So malaki yung incentive ng ating mga legislators para tapusin ito, no? Ang tanong ko lang kasi, syempre kapag ka bawas ka ng income tax, may mababawas na revenues sa Kaya nga, pamahalaan. oo. Yung VAT. Wala. Oo. Siguro naman nagkonsulta na ang presidente at nagkukonsulta rin yung Congress sa mga economic managers kung saan kukulang, ay saan kukunin, no, yung mawawalang revenues dito. Oo. Pero for now ba, Prof, ito, importante kong makuha ang iyong perception dito. Kasi 2 years to go na lang tayo and we're facing an election sa 2028. 'Di ba? Do you still believe na, kasi ang iba parang feeling nila parang lame duck president na si PBBM, no? Wala na siyang pwedeng gawin. Although kahapon nakausap ko rin si Dean Edna ko, yung mga kasama mo sa UP. Ito is a make or break na for him na i-assert niya ng authority niya, yung kanyang 'di ba? Whatever political capital na meron pa siya, tingin niya meron pa naman, i-assert niya na. Ang feeling mo ba, let's say, in the coming year, 2027, doon mo mararamdaman na itong lahat binibigay niya? Kasi ito katulad nitong yung pagbibigay ng ayuda na, yung sinabi niya na uplift, 'di ba, until December 'yon, natutulungan yung mga, let's say, marginalized sector na 2,000 a month. Ito, tingin mo will this keep him at least politically strong in terms of let's say, political realignments for next year? Ang tingin ko, yun talaga ang balak niya, no? At kaya niya ito tinutukan dun sa kanyang speech, no? Alam mo, bagamat, sige, sabihin nating lame duck siya, dahil na rin, hindi lang dahil 2 taon na lang ang nalalabi, kundi dahil yung mababang approval ratings niya, pero bagamat, yung pinaka-latest, medyo umangat siya. Ang presidente, hanggat presidente siya, marami pa rin siyang formal and informal powers, no? Alam natin yan, Danny, na pwedeng gawin para kumumpas sa both houses of Congress para i-prioritize yung gusto niyang maipasa bago matapos ang kanyang termino. So, nararamdaman mo ba na at least, kasi sabi nga ng mga ilang political pundits, naririnig ko dapat by the end of this year, meron na tayong pwedeng, I don't know if it will help kung meron siyang i-endorse someone na hindi naman kailangan na political ally, but someone na who can at least match yung at least whoever, kasi ang nagdeklara pa naman si VP Sara, who is facing an impeachment. Ano basa mo, Prof? Yung kasi, yung kailangan medyo pataasin muna ng konti yung kanya trust rating? approval ratings. Kasi syempre, yung endorsement base din dun sa nag-endorse, di ba? So, kung pwedeng downside sa kanya dahil nga medyo may kababaan yung kanyang approval and trust ratings, no? Baka meron na siyang napupusuan pero hindi lang niya siguro sinasabi pa or baka naghahanap pa ngayon, no? So, Prof, ang pananaw mo, if ever na ngayon medyo mababa ang kanyang trust, approval rating, pati yung performance rating, this will not help kung mag-endorse siya, no? Let's say until the end of the year, no? Mas mabuti na he stays neutral kung whoever man ang let's say mag-challenge against VP Sara. Kasi Wag mo na siyang gumalaw. Oo, ganon. Oo. Yes, tama. Or pasikreto, kumbaga, no? Alam mo, mahirap din kasi on his part dahil may crisis. Ngayon, pagka nag-election mode na siya, baka hindi magustuhan ng tao, no? Baka sabihin, ano ba yan, namumulitika. Tingin mo magba-backlash sa kanya? Baka mag-backlash? Okay. So, it will not help. So, for now, parang trabaho-trabaho lang, improve yung trust rating. So, this is the best, let's say, move forward. Yes, at simulan niyang aksyonan yung mga sinabi niya doon sa SONA. Okay. Bago kita bitawan, itong tapos na yung Article 4 dito sa impeachment ni VP Sara,
Kamusta naman ang takeaway mo dito? So far, tatlo'y iniharap, di ba? Yung mga taga-NBI at huling-huli si NBI Director Matibag. Naka-prove ba ng malaking case ang prosecution as against the defense? Yes, sa tingin ko, no? Mm. At ano rin, no? Ang tiyaga din ng Senado kasi binibigyan din talaga nila ng kaukulang due process, no? Mm. Si VP Sara. Kaya nga naiinip na yung mga tao, medyo may kabagalan, masyadong legal ang usapan. Pero talagang yung case, talagang dahil yun sa binibigyan nila ng due process, yung nasasakdan. So for now, baka umpisahan na, 'di ba? Tomorrow meron na tayong impeachment uli at malamang yun na nga, simulan naman yung Article 1, ito yung mga misuse ng 'di ba, ng confidential funds at saka susunod na diyan yung mga ill-gotten wealth. With all the evidence ngayon at mukhang pinabubuksan na rin yung mga bank records at saka yung 'di ba, yung tax records, depende yan sa magiging direktiba ng Pangulo kung bigyan ng go signal. Will this help somehow prove the case at yun na nga yung accountability component matutugunan talaga in the case of VP Sara? Tingin ko kailangan talagang kumbaga ma-exercise itong sinasabing Oo. kasi for the longest time hindi sinasagot ito ni VP Sara. At ito na yung pagkakataon niya, no, para sagutin yung mga akusasyon sa kanya. Alam mo, ang impeachment trial kasi napakahalaga na ma-perceive siya as credible and legitimate, no, na wala siyang kinikilingan. Kasi whatever the outcome is, at makumpleto ito, dapat katanggap-tanggap siya sa taong bayan. So, kung minsan kasi medyo yung mga tanong ng mga senator judges ay medyo may pinapaboran, hindi ba? So, sana iwasan nila yung ganon. At lalong-lalo na yung mga tanong na hindi, Hindi related. Oo, 'di ba? related, nakakabagal kasi ng procedure. Oo. So for us non-lawyers, feeling mo parang masyadong technicalities, maraming nag-uusapan technicalities na medyo nagwi-wane yung interest ng mamamayang Pilipino? Yes, oo. At saka baka ang kailangan pang maisip ng mga tao ay wag na lang tayong manood niyan. Wala naman yang saysay sa pang-araw-araw na buhay natin, nakaka-bore, no? Pero siguro mahalagang malaman din ng taong bayan, hindi tayo uusad bilang bansa kung hindi natin gagawin itong impeachment trial na to. Karugtong ito doon sa mga pang-araw-araw natin na buhay dahil ito ay may kinalaman sa paggamit ng public funds, hindi ba? Paano tayo magkakaroon ng mga serbisyo, no, ng budget para sa serbisyo kung magiging tolerant tayo sa mga corruption, hindi ba? Prof. Jean, nako, maraming salamat sa oras at sa mga ibinahagi mo sa amin. Thank you sa oras. Thank you. Bye-bye. Take care, Danny. Bye-bye. Okay, salamat. Yan ho ang Professor Jean Franco, political analyst at syempre Professor ho yan ng Political Science dyan sa University of the Philippines, Diliman. Mag-break lang ho kami, wag ho kayong alis dahil tuloy-tuloy pa rin ho ang programang Kabayan.